Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ang Pasko ay isang masayang araw. Ang sinabi ng anghel ay ganito sa Lucas 2, talatang 10. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabong bayan. Ito ang Christmas greetings ng anghel doon sa mga pastor nagpupuyat sa kanilang tupa ng gabing yaon. Ang sabi ng anghel, huwag kayong mga takot. Alam ninyo, sa sanglibutan ay maraming katatakutan. Hindi lamang yaong alam ng tao na panganib, higit sa lahat, hindi alam ng tao yung higit na nakakatakot nang sabihin ni Kristo na huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit matakot kayo doon sa pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Yan ang sabi sa Matthew 10, talatang 28. Ngunit ano ang dahilan sa mensahe o pagbati ng anghel doon sa mga pastor? Ang sabi, huwag silang mga takot sapagkat dinadalhan sila ng napakagandang balita. Ang dahilan na dapat ay mawala ang takot ng tao sa pagsilang ng Kristo bilang tao, na ang kanyang pangalan ay si Jesus. Ang dahilan ay sapagkat siya ang tagapagligtas na ibinigay ng Diyos sa Lucas 2, talatang 11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Huwag matakot. Sa lahat ng kinatatakutan ng tao, merong makakatugon upang mawala ang kanilang takot. Sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na may kapangyarihan sa langit at sa lupa upang maging tagapagligtas ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Kaya't mabuting balita na ang ating takot ay nilaanan ng Diyos ng katugunan. Ano ang ibinigay sa atin ng Diyos nang si Kristo ay ibigay? Sa 2 Timoteo 1, talatang 7, sapagat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at kahusayan. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng takot. Ang kanyang espiritu ay nagpapatotoo sa mga anak ng Diyos na ang Diyos ay kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun ang ibinigay ng Diyos sa atin. The Spirit of truth, that in His Word, He has given us the guarantee that His Son was given to be our Savior. This is power. In 1 Corinthians chapter 1, ang sabi, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Sa makatuwid nang si Kristo'y isilang, ang pagbati sa atin ay huwag mga takot, sapagkat ibinigay na ang tagapagligtas. Ngunit hindi lamang tayo ay magalak, sapagkat ang ibinigay na anak ng Diyos ay hindi lamang isang tagapagligtas. Siya ay hari at mananatiling hari sa kaharian ng Diyos na ito'y darating sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo.
The first coming of Christ is the guarantee that He is to come again. Because in every one verse about His promised first coming by His birth to a virgin, there is also the promise that He will come again sa Hebreo chapter 9 verse 28. He will, for the second time, He will come again to the salvation of those who are waiting. Kaya yung kanyang mga iniligtas sa unang pagdating niya, ay ililigtas naman sila sa ikalawang pagdating niya, silang mga naghihintay at handa sa kanyang muling pagparito. Kaya ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak ay garantiya na tayo ay hindi dapat matakot. Ngayon, lalo na sa kawakasan ito ng huling araw, na hindi mo malaman ang mga nangyayari. Ngunit sa mga nakakaalam ng salita ng Diyos, alam natin ang sinasabi ng Biblia na si Satanas ay nagmamadali sapagkat kakaunti na lamang ang kanyang panahon. Sa pagdating ni Kristo, siya ay wawakasan at siya ay lilipulin. Ang ating mensahe sa Paskong ito, inalis ng Panginoon ang takot sa mga nananampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas na ibinigay ng Diyos. At hindi lamang, kundi ang kagalakan, because a Savior is not only born, but above all, the King of Kings is born. Higit na napakaganda. Kaya inalis ang takot at binigyan tayo ng buhay na pag-asa na hindi magpapatuloy ang likong sanglibutan, hindi magpapatuloy ang kasinungalingan ni Satanas, bagkus hahalili ang tagapagligtas at darating na hari. Purihin ang Panginoon.